Mamamatay nga ba si Gaban ngayong after niyang pakawalan si Luffy? Itinapon niya ito ng napakalayo para masigurado na hindi na ito mahahabol basta-basta ni Imu. Dinala niya si Imu sa underworld at doon sila naglaban. Habang nagiiwan ng isang napakalaking mensahe kay Luffy tungkol sa pagiging Pirate King. And eventually, tulad ng inaasahan natin, nang matagpuan nila si Gaban nang sundan nila ito sa underworld, napakalubha na ng kalagayan nito. Putol ang braso, hindi na bumabangon at nakahiga na lang sa lupa. Na nangangahulugan lang ng isang bagay, tinalo din siya ni Imu. Binasikan din siya nito. Question is, buhay pa ba si Gaban ngayon? Or baka patay na nga siya? Sa pamamagitan ba ng mensaheng ito at after ma-witness ni Luffy ang kinahinatnan ni Gaban after siya nitong iligtas, may maa-unlock ba siyang panibagong power? Or magagalit ba siya na magta-transform ng Gear 5 mula sa joyful ability papunta sa pagiging galit? Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1190. Kaya naman guys, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Title page pa lang guys, mafe-feature dito ang batang Luffy at ang batang Shanks na parehong kumakain. Na para bang pinapakita dito na kahit magkaibang ang edad nila, pareho din silang naging bata. Pareho silang nag-enjoy once in their life. Now, pinakaunang context ng chapter guys. Nakita natin sa previous chapter, tinulungan ni Gaban si Luffy. Winasak niya ang puno na pinagkakatusukan nito, inalis niyang isa sa mga blades na possibly ang Fragarak nga. Ang isa sa mga blade na humihigop ng life energy. After nito, sinalubong niya si Imu. Inatake niya ito gamit ang kanyang dual axe. However, since alam niya na hindi siya mananalo dito kay Imu, linakot niya na naman si Luffy. At itinapon niya ito ng sobrang layo para hindi na ito mahabol pa ni Imu. Dito din guys ay pinagsabihan nitong si Gaban si Luffy. Nag-iwan siya ng final message na para bang isang sikreto para magbago ang isip, magbagong mindset ni Luffy. Sinabi niya na kung gusto daw ni Luffy mabuhay ng isang peaceful at masayang buhay bilang isang Pirate King, malabo yung mangyari. Imposible yung mangyari dahil bilang isang Pirate King, matutuwa, magiging masaya ang napakaraming mga individuals sa kanyang pagkamatay. Hindi dahil sa galit ito sa kanya, kung hindi dahil napakarami ng gustong makaupo sa tronong yon. Tulad ni Roger, after mamatay ni Roger wala ng current Pirate King at napakarami ng humahanap ng One Piece. The very same thing applies para dito kay Luffy. Since isa nga sa mga pangarap ni Luffy mabuhay ng isang peaceful and happy life, hindi niya basta-basta magagawa ng simple kung siya ang magiging Pirate King. Yun ang gustong ipahiwatig dito ni Gaban. Surely, mayroon itong dahilan. Baka baguhin ang mindset ni Luffy. Baka sa pamamagitan nito may ma-unlock siya na panibagong ability dahil hindi na nga siya fixated sa pakikipaglaban lang gamit ang joy. Kung hindi, this time gamit ang anger. Sinabi ni Gaban na kung yun ang pinupurso niya maging masaya bilang ang Pirate King, umuwi na lang siya. Huwag na siyang bumalik at huwag niya nang ipurso ang pagiging isang Pirate King dahil hindi yun mangyayari. After that, tumalsik na ng napakalayo itong si Luffy. Lugar na hindi basta-basta mahabol ni Imu dahil nilalabanan nga siya ni Gaban. At dito pa gumawa ng panibagong plano itong si Scupper Gaban. Now this is where things starts to get serious sa gitna ng laban ni Gaban at nitong si Imu. Since panibagong kalaban, hindi ata axe ang gagamitin ni Imu kontra kay Gaban. Knowing na isang expert si Gaban pagdating sa axe, bumunot na naman siya ng panibagong legendary weapon mula sa mga rulers. And this time, dinukot niya ang Honebami, also known as Bone Eater. And sadly guys, dito sa context ng spoiler na ito, walang description, hint, clue kung paano nagwo-work ang Honebami or ang Bone Eater. So most likely makikita natin ito sa full chapter review or kung i-off screen naman ang laban nila, meron naman tayong makuhang hints or clues about sa Honebami basing sa mythology tulad ng Xingtian Axe, tulad ng Longinus Spear, ng Gram at ng kung ano-ano pang ibang mga weapon niya. Pero hindi dito nagpapatalo itong si Gaban guys. Pumapalag talaga siya. And this time, nag-launch si Gaban ng isang named attack na tinatawag niya na Shinmon Hasen Fukushu.
isang napakalakas na atake gamit ang kanyang dual axe na winawasak ang mismong terrain na kinatatayuan nila. Kung before, nakita natin halos ang mga atake nitong si Gaban ay horizontal, literal na parang tinatarget ang kalaban. This time, ang tinarget niya ay ang kinatatayuan nilang lupa. Rason kung bakit nawasak ito at nahulog silang dalawa ni Imu sa underworld. Then what happens next will either shock you guys or baka hindi na kayo magulat dahil paulit-ulit natin itong binabanggit sa previous videos, analysis, theories at maging sa ating previous full chapter. Makakarating tayo ngayon agad guys sa pinakahuling scene ng chapter na ito. Most likely sa final page, final panels. At dito sa pagbabalik nitong si Luffy sa underworld, natagpuan niya si Gaban na nakahiga na sa lupa. Hindi gumagalaw, putol ang isa sa kanyang mga braso. Specifically ang kanyang left arm, ang kaliwa niyang braso. Putol na ito guys, which means significantly kahit makasurvive dito si Gaban kung buhay pa nga siya, napakalaki na ng mababawas sa kanyang strength, sa kanyang capabilities since isa na lang kanyang kamay. Matutulad na siya ngayon kay Shanks. But the real question is, buhay pa ba dito si Gaban? Dahil kung talagang tinalo siya ni Imu, nag-interfere siya sa gagawin niya sa kinikilala niyang panibagong reincarnation ni Joy Boy, bakit siya nito bubuhayin? So dapat, patay na siya ni Imu. Or baka naman binabalak pa lang siyang patayin ni Imu pero dumating na dito itong si Luffy. But regardless of whatever it is, alam nating mangyayari ito. Literal na mismatch itong si Gaban kay Imu. Kung ang dalawang pinakamalakas nga ngayon na si Luffy at si Loki binalagbag lang ni Imu, what makes you think na makatatalo siya nitong si Gaban? Napakalayo ng gap nila in terms of power, in terms of hacks, in terms of anything. But considering the fact na after itapon nitong si Gaban, nitong si Luffy, nakabalik siya ngayon, it only means one thing. Kahit papano nakarecover siya, kahit papano after maalis ang Fragarak or ang Void Sword sa kanyang dibdib, nagawa din niyang maalis ang isa pang sword at ngayon kahit papano nakakapaglakad, nakabalik siya kahit sobrang layo ng tinapunan sa kanya ni Gaban. Pero sobrang devastated ngayon itong si Luffy nang makita niya ang sobrang lala na kinahinatnan nitong si Gaban. Ang tanong, ano ngayon? Matatalo niya ba itong si Imu porque galit siya? Or dahil ba dito ay may maa-unlock siya na panibagong ability? Especially since parang sinasampal siya ni Gaban na hindi pwedeng palaging pagiging masayahin lang lagi ang ginagamit niyang edge. Hindi pwedeng ang Gear 5 ay nakadepende lang lagi sa pagiging masaya niya. Kaya nga sinabi sa kanya nitong si Gaban na kung gusto niyang maging Pirate King at mabuhay ng napakasimple, masaya and peaceful, imposible yung mangyari. Na para bang gustong sabihin sa kanya that there will always be violence, there will always be pain. However, this is where the chapter spoiler ends. But don't worry guys, dahil this coming Friday, maire-release din naman natin agad ang ating full chapter review. Kaya naman, para ma-notify kayo once na up ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.